Mas magnanakaw kayo kesa sa aming lahat. Mas iskameres kayo kesa sa aming lahat. Nahuli na si Saldi. Tapos palaktahon sa mga iho di puta ho'y Claire Alpot. Kung meron sang sinungaling ang bilat sing iloy mo, sa Pilipinas ngayon, ikaw yan. Ang nahuli na salita. Sasabihin pa sa putang ina, iba-iba daw ang meaning, bilat sing iloy sang word na nahuli. That arrest apparently as a generic term for the word stop, hold it, pinpigin papundog. Who the fuck told you this and where the hell did you go to school? Saan paaralan ka nagpuntang di puta ka na ang meaning sa aresto na tinatawag bilat sing iloy ka? Pinundulang hold it, stop in question. Wala sa ibang meaning bilat sing iloy ang nahuli kundi aresto. It is not even generic, it is specific. Ang sabi shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Wala naman akong ninakaw na na maleta. Wala naman akong minurder. Wala naman ako pinalutaw sa Taal Lake. Wala naman ako sang heinous crime. Ang kasalanan ko lang para sa kanila sa administrasyon natin ay para sa akin, in my own opinion, in my analysis. Ang naga-exist ngayon nga presidente ay isang impostor na ang totoo nga presidente ay Taishi na. Bakit ko nasabi yan? Tingnan nyo naman ang mga ngipin, hindi pareho. Ang isa ka naga-exist na impostor ang ngipin, taliwis, sharp. Ang isa naman ka ngipin, square. Tapos ang isa ka tinga sang impostor nga nagapakuno-kuno presidente, wala maraming lines kag curves. Ang isa naman niya puro lakat curves kag lines. Di yun ang opinion ko, gawin nyo kuya kriminal. Gagawin nyo ako that I offended the law just because my belief doesn't jive with you. That is not a crime. And the Supreme Court of the Philippines should now review the cybercrime because it is being abused and used by a lot of powerful people to try to silence the democracy of the Philippines. The Supreme Court has to do something about it and needs to put pressure on the administration. You are the last resort of the Filipino people. When democracy is being silenced now by everybody that is sitting in a position. Democracy is no longer practiced in our country. The freedom of speech, the freedom of opinion, the freedom of feelings, the freedom of emotions and points of view is no longer free because apparently our government does not like when you criticize and when you try to question and challenge the way they govern us Filipinos who actually voted and put them in their fucking position. The democracy that was given to us by our ancestors, the inherited rights that was given to us by our forefathers, by Jose Rizal, by Bonifacio, Andres Bonifacio, by Aguinaldo, by so many forefathers, including Lapu-Lapu, and every fucking dato that was before us, who fought the Japanese, who fought the Americans, who fought Spaniards, who fought a lot of fucking colonial people, who wanted to invade Philippines is no longer in existence. Right now, anybody that goes against our government is being silenced by over-tripping and power-tripping us. Our tongue right now is being tied by those people who happens to hold the power in Malacanang. Those people, ordinary people, mothers, children, brothers, friends, everybody who does not condone this fucking corruption in the Philippines is being silenced. Democracy is already dead. This is what I've been telling you, my people. You, my kabayan. This is already martial law in the Philippines. Look what is going on right now. If only Miriam Defensor Santiago, the president that we never had, is alive today, she is going to lambast and put everyone who is abusing our right to speech in their fucking proper place. Sa panahon ngayon, wala na tayo sang karapatan para questionin, para ikritiko ang mga nangyayari sa ating bansa. Hindi na ito tinatawag na demokrasya ngayon. Tinatawag na ito ngayon na martial law dahil ang nakaupo na asawa ng ating presidente ay isang diktadura.
They do not want the Filipino people to speak their minds. They do not want the Filipino people to be observant and opinionated. They do not want us to tell them that we do not like how they demonstrate democracy now. That we are opposing to the corruption that is going on now. That we question ghost projects, ghost employees. That we are questioning where the hell is the fucking taxpayers' money. They do not like that. Every time we open our mouths and ask them why the fuck we could not get socialized medicine. Why is it that there are so many students who couldn't go to school? Why is it that our commodities is so high? Why is it that the crisis in the Philippines couldn't be solved? Why is it that of all the Asian countries, Philippines is the only country who needed to raise prices of gasoline? They have no fucking answers. Why is it that the real criminals right now could not be subpoenaed, could not be called to Senate, Quadcom, House of Representatives? Why is it that the 18 Marine statements could not be fucking heard in a forum? Instead, they took the testament and affidavit of a criminal who kidnapped someone, a fucking murderer. Now, this is the situation of our country. The words of a criminal, a convicted criminal, outweighs the affidavit of those Marines who took an oath to protect our Constitution. Criminals now are better than people who work for our civil defense. Ordinary people like Eloy Bugris and the rest of the vloggers who tries to defend our Constitution and democracy and speech are being belittled, being threatened and demoralized, marginalized just because we oppose our government. Ito ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Bawal magsalita ng hindi gusto ni Satanas. Sa dinami-dami ng problema ngayon sa Pilipinas, walang ibang ginawa ang mga supot ng mga taga-NBI at maraming kabit, kundi ang pakinggan kung ano ang nangyayari, putang ina. Sa social media, wala na siyang binabantayan, kundi kami dito, nga mga nagsasalita ng aming karapatan. Bakit hindi nyo tugisin ang mga bilatsing iloy, mga landloloy, mga supot? Kag mga palakantot nga mga taga-NBI numero 1 din kayo nga mga hold up me. Kukunin ko no ang mga drug lord pagkatapos ang mga shabu kag mga cocaine binibenta nyo ulit. Reseller ng Pilipinas ang NBI sa lahat ng mga katakot-takot na krimen. Except na lang talaga sa mga tao nga mga honorable talaga. Kag hindi gagawa ng mga krimen, but most of you, majority, are doing fucking crimes as well. The 7 sins for that matter. There are many, many fucking things that you need to resolve in our country. To give solution to poverty, to give solution to rape, to give solution to fucking robbery, hold up. So many, unemployment, education, health. Pero wala kayo ibang ginagawa. Kundi, ang bantayan ang mga tao na nagsasalita ng mga kritisismo sa inyong amo nga impostor. Why is it now being categorized that an opinion and belief and the belief of someone ordinary citizen is categorized as a crime, as a mistake, as a fault, something that I could not use anymore? Who are you to dictate the way I feel and the way I think? Who are you to tell me how to think? The way my brain produces thoughts is no longer your fucking business. My own fucking shadow and my own conscience could not even dictate how I think. Paano niyo masasabi, putang ina, ang opinion ko, paniniwala ko, isang krimen? Kailan lang naging krimen ko ng paniniwala ko na lahat kayo ay mga supot at mga inutil dyan sa NBI, sa dinami-dami ng mga kriminal sa Pilipinas? Si Julie Defensor ang nakita nyo at mga anak ni Speaker Mike Defensor na walang ginagawang mali.
Walang ninakaw sa Pilipinas, nagkataon lang na sila ay nagmamay-ari ng complex na nilirentahan sa mga bilaksing Iloy na mga renters nila. You build up fucking cases and fishing expedition to put people who does not condone to whatever fucking corruption that the government is doing today. Binibigyan nyo ng mga kasalanan ng mga DDS dahil ayaw nyo ang aming pagsasalita because you could not handle the truth. Ayaw nyo na malaman ng mga tao kung ano talaga ang nangyayari. There are so many people who are tongue-tied who could not fucking speak their minds. We are their voice. Vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. You dislike and you are displeased when you meet someone like me. Like the rest of the people who could actually speak. So ang gusto nyong gawin, takutin kami para bilaksing Iloy isipin ang aming bibig. Hindi mangyayari yan, putang ina. Porkwa na nag-aral ako. Porkwa na ako ay may dugong Spanish sardines. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang aking mga kababayan, sasabihin ko. Ang mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga tao na mas ordinaryo kesa sa akin. Mas magnanakaw kayo kesa sa aming lahat. Mas iskameres kayo kesa sa aming lahat. Tapos palaktahon sa mga iho-diputa, hoy Claire Alpot. Kung meron sang sinungaling ang bilaksing Iloy mo, sa Pilipinas ngayon, ikaw yan. Sasabihin pa sang putang ina, iba-iba daw ang meaning bilaksing Iloy sang word na nahuli. That arrest apparently as a generic term for the word stop, halted, pinpigin papundo. Who the fuck told you this and where the hell did you go to school? Saang paaralan ka nagpuntang diputa ka na ang meaning sang aresto na tinatawag bilaksing Iloy ka, pinundulang halted, stop in question? Wala sa ibang meaning bilaksing Iloy ang nahuli kundi aresto. It is not even generic, it is specific. Sasabihin pa sang diputa, totoo naman ang sinabi ng presidente. Nahuli si Saldeco, yuta. No matter how you try to beat around the bushes and you try to fucking flinch and flip and twist your fucking words, there is only one meaning. Sa salita nga nahuli. So anong ibig mong sabihin? Pag ako pala ay manghuhuli ako ng bilaksing Iloy na isda, sasabihin ko lang ako ay magpapastop ng isang isda para prituhin ko mamayang gabi at kakainin. Pwede ko palang sabihin yun. Ang isda pala dyan, nandito tayo ngayon sa dagat. Pakistop naman ang isda kasi pripituhin natin, pwede ko palang gamitin ang term na yun. Hindi ko gagamitin ang term na baguhuli tayo ng isda ngayon. Hindi ko pala ikakatch ang isda, ipastop ko na sila, stop in the name of love. Kasi pareho naman pala ang miling bilaksing Iloy. O sa lahat dyan ng mga fisherman, sabi sang gwapa-gwapa kag matalino nga si Claire Kaplog, pwede na ngayon gamitin, guys, ang term na stop. Tumigil ka isda sa ngalan ni Claire Sinto-Sinto dahil mamayang gabi ay kakainin kita, ay gagawin kitang prito. Chicken, stop running. Punta ka dito sa akin, hindi kita pwedeng i-catch, hindi kita hulihin. Kasi pareho naman ang meaning ng stop, ng halt, ng detain, ng chururot. Chicken, I want fried chicken, stop in the name of love. Pwede pala yun na hindi ko gamitin ang salita nga huli. Ano ang meaning sa huli? Bilaksing Iloy ngayon, madami na kuno. Who the fuck told you and what kind of fucking dictionary are you on? That apparently the word stop, halted, convene is just as the same as arrest. The weight of the word arrest and the spelling is way different than halt, stop, concede, convene, and whatever. Huwag mo kaming turuan sa pagiging sinungaling mo at pagkatanga mo para lang mag-try ka nga maglusot bilaksing Iloy sa statements ang impostor mong boss. We went to prestigious schools and we have brains and neurons. Hindi kami tanga na katulad mo ang nakikinig sa you would have to be an idiot. Would have to be an imbecile if there is
a word higher than fucking imbecile, that's you. So ngayon, mga isda, stop in the name of love. Pwede ko na kayong sabihan na, oh, huwag gumalaw. Pipetuin ko kayo. Pwede pala yun. Hindi mo na kailangan hulihin ang isda. Hulihin ang kasag palaluklok. Hulihin ang mga palaitot. Criminal, stop in the name of love. Hindi, pwede pala yun. Kaya hindi ka magabrang, I'm arresting you by the power vested in me. I am arresting you. Pwede pala hindi yun gamitin. Criminal, stop in the name of love. I am holding you. You need to stop right there so I could bring you to court. Hindi ka na pala maggamit ngayon arrest. Kasi sabi sang gwapa-gwapa kag matalino na nag-graduate sa Harry Potter University ngalpot na sinto-sinto, maraming kahulugan ang salitang huli. Hindi ibig sabihin na nagsabi ang ating Pangulo noong Abril 16 ng salitang nahuli, hindi ibig sabihin na ito ay aresto. Maraming salita na pwedeng meaning ng salitang yon. Nahuli ay pwede din pinatigil, pwede din question, pwede din na pinatigil siya at tinanong. Nakita ko sa itong papel na ito, ang sinabi ng ating presidente ay nahuli na si Saldico sa Czech Republic. Hindi ibig sabihin na ang salitang nahuli ay aresto. Nahuli ay isang general na termino lamang. Pwede naman itong sabihin na siya ay pinatigil, na siya ay question. Maraming bagay na pwedeng gamitin ang salitang nahuli. At ang ibig sabihin ng ating presidente ay siya lamang, si Saldico ay pinatigil ng mga taga-Czech Republic. Yun lamang po at hindi mali ang presidente sa salita na kanyang ginamit. Dahil kami dito sa aming opisina ay mga tanga. Hindi namin alam kung paano gamitin ang isang impormasyon bago namin i-announce. Lalong-lalo na ako na sinto-sinto. I don't know how to use words properly, especially in English. I do not know the meaning of the specific word arrest, how I'm supposed to differentiate it from the word stop, hold, convene, or concede. For me, these words are all but generic. Ganun kakatanga. Kuha mo rin. Share the light, share the bilat, singiloy ang stars. Makat off na ko, guys. May sariling diksyonaryo kami dito sa Presidential Communications Office. Wala kayong pakialam kung iba-ibahin namin ang meaning ng mga salita. Dahil kami ay nanggaling sa mababang paaralan ng Tarlac at Ilocos Norte. Wala kayong pakialam kung para sa amin ang nahuli, ang pinatigil at ang aresto ay isa lamang ang kanilang ibig sabihin. Wala rin kayong pakialam kung gusto namin gawin itong laruan ang inyong mga emosyon. Kung gusto namin magpabuang-buang at mag-inadit, wala na kayo doon. Habang ako ay bilhin at hindi ko masyadong mabasa ang aking binabasa for a while, ang presidente ay isang impostor. Ay, bakit impostor? Sandali, mali po ako. Magkaiba ang itsura ng kanilang tenga. For a while, ang ngipin ng dalawang impostor na pinapakita sa TV ay magkaiba. Bakit? For a while, guys,
ah,